Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Ang inyong brother Nico Cruz. Bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig, pag-like, pag-comment. Shoutout sa aking Kuya Romy at sa lahat ng mga nag-comment, nag-share at binabahagi ang ating YouTube Daily Podcast. Salamat po muli sa inyong lahat mga kapanalig. God is forever in control. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name. Amen. Panginoong Hesus, mahal na mahal ka po namin. Tulungan mo po kami na mahalin ka pa po namin ng walang humpay sa araw-araw na pinagkakaloob mo po sa amin. Amen. Kawikaan 12. Proceed kaagad sa Kawikaan 12, Kapitulo 1 hanggang 28. Ito na po. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw magpaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa mga masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabubuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masasama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayang matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino'y magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutya lamang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwaring mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Ang kakamtin ng tao ay batay sa gawa o salita. Bawat isa ay tatanggap ng karapatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang mga may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling.
Ang tapat na labi ay nananatiling kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Kaya maging tapat po tayo para maaliw ang ating Father God in Heaven. Magpatulong tayo na pasayahin ng ating Panginoon na maging maaliw siya sa ating iniisip, sa ating mga ginagawa at sa ating mga sinasabi. Verse 23 na po tayo. Hindi agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay niyahayag ng mangmang na tao. Balang araw ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahinga sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Nagpapahina sa loob ng isang taong ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Last 2 verse, dito po sa Kawikaan 12, dahil September 12 po ngayon. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito po ang napakagandang share ni Sister Cecil na scriptures po. Napakaganda ito po. Sa Genesis chapter 1 verse 26. God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Ito po ang napakagandang 15 lessons from As a Man Think by James Allen. As a Man Think by James Allen. Courtesy by our friend Robert Macmillan. Salamat po ng todo-todo, Lord Jesus, na meron kaming kaibigan Robert Macmillan na masipag at consistent magbigay ng daily motivation from great books. Number 1, a man is what he thinks. His character and his circumstances are a reflection of his thoughts. Number 2, Number 2 po ay the mind is the master builder of life. It creates the conditions that we experience. Ulitin ko po. The mind is the master builder of life. It creates the conditions that we experience. Number 3, we can change our lives by changing our thoughts. We can choose to think positive thoughts that will create better life for ourselves. Number 4, we should not dwell on the past. The past is gone and we cannot change it. We should focus on the present moment and create a better future for ourselves. Ano yung sinare ni Louis Hay?
The point of power is in the present moment. Tandaan po natin yan. Number 5, we should not worry about the future. The future is not yet here. We cannot control it. We should focus on the present moment and live each day to the fullest. 6, we should not be afraid of failure. Failure is learning experience. It helps us to grow and become better people. 7, we should have faith in ourselves. We are capable of achieving anything we set our mind to. Itong libro na to, As a Man Thinketh, ay kay James Allen, ay very very short book pero malaman na malaman. Napakagandang libro. Nasa YouTube din po yan. Pakinggan po natin kung di natin mabibili or mababasa. 8, we should be grateful for what we have. Gratitude attracts more good things into our lives. Number 9, we should be kind to others. Kindness is a boomerang. It comes back to us tenfold. Ulitin ko po, napakaganda. Boomerang talaga kasi ang pagiging mabait. We should be kind to others. Kindness is a boomerang. It comes back to us tenfold. Ganun din, kung masama ang mga ginagawa mo, boomerang din yan. It will come back to you so many fold. Number 10, we should be a positive. A positive attitude attracts positive experiences into our lives. 11, we should be persistent. Don't give up on our dreams. Keep trying until we achieve them. 12, we should be patient. Good things take time. Don't expect everything to happen overnight. 13, we should be forgiving. Holding on to anger and resentment only hurts us. Kaya nga tinuro ni Lord Jesus Christ sa atin hanggang ngayon na tayo ay magpatawad kasi forgiveness is an act of self-love. In your notes, sabi ni Dr. Wayne Dyer, forgiveness is an act of self-love. Kaya ka magpapatawad kasi patuloy kang pinapatawad ng Panginoon at nananahan sa iyo ang Panginoon. Kaya ka magpapatawad dahil you love yourself. Lason! Kaya nga dapat tayong mga Kristiyano mawala na sa vocabulary natin ng revenge, ang paghihiganti. Dapat talaga forgiveness. Kasi ang ating Panginoong Ama sa Langit, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu ay mapagpatawad. At yung share ni Sister Cecil sa Genesis 1:26 ay chapter 1 verse 26 ay God created us in His image, na tayo ang magdudominion sa lahat, sa mga isda, sa mga ibon, sa mga gumagapang, sa mga animals at iba pang mga creations. Tayo ay magdudomina, pero dapat minamanage natin. Hindi natin dudominahin na aabusuhin natin. Hindi po yun ang ibig sabihin. Number 14, we should be humble. No one is perfect. We should be willing to learn from our mistakes. Humility is a great virtue po yan. Dahil napaka-humble din ang ating Panginoon. Ang ating Ama sa Langit, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak ng si Jesus para maging tao at tulungan tayong interpret ang mga maling interpretasyon ng batas ni Moses. At namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya kailangan natin piliin lagi ang magpakababa. Kasi ang nagpapakababa ay tinataas ng Panginoon. Ang nagmamakataas ay ibinabababa ng Panginoon. Number 15, we should be strong. We can overcome any obstacles. Mga problema, mga bagyo sa ating buhay. Di ba? Daanan ang bagyo, huwag i-standby. Sabi ni
Ayon Dyson. If we set our minds to it, I hope these lessons helps you for a better life. Number 15, ulitin ko po, we should be strong. We can overcome any obstacles if we set our minds to it. As a man thinketh, James Allen. Napakagaling na American philosopher po yan, si James Allen. Tanong mga kapanalig ko kay Kristo, ano po ang take home po ninyo sa episode 32? Ano po ang pamagat ng episode 32? September 11. Ang aking katotohanan ay walang hanggan at di nagbabago. Tayo ba ay laging nagagalak? Pinipiling maging magalak? Ano man ang ating pinagdadaanan? Tayo ba ay kumakapit kay Lord Jesus Christ? Tayo ba ay bumubulong ng pangalan ni Kristo na tayo nagtitiwala? Hindi po totoo. Unreality ang mga fantasy po natin. Na ang mga fantasy natin, ang mga anak natin ay mawalan na ng problema, wala tayong magiging sakit, at wala na tayong mga utang, wala na tayong babayaran, ay mga fantasy na hindi po ay malayo po sa katotohanan. Tayo ay buhay, mayroon tayong mga obligasyon. At para tayo mabuhay, kailangan natin ng maghanap buhay, kumita ng pera para gastusin sa ating pang-araw-araw na kalagayan na ikabubuhay natin ng ating pamilya, kung pinag-aaral man natin ang mga anak natin. At pag tayo nagtrabaho, dapat todo bigay. Opo. Ang performance natin sa work, sabi ni Napoleon Hill, ay tayong umahawak niyan. Ang ating performance sa ating trabaho ay can make or break us, can be a big benefits para ma-promote ka at para tumaas ang sweldo mo, para mabigyan ka pa ng mga aumento ng iyong amo. Pero yan din ang sisira sa iyo kung lagi mong pinipetek ang iyong trabaho. Pag nakatalikod ang amo, hindi ka nakikilos, God is watching us. So, pag tayo hindi nag-perform, hindi rin tayo magiging maligaya. Madalas tayo na mismo ang nagre-resign. At hindi po tama na patayin natin ang oras sa trabaho. Dapat bigyan natin ng halaga ang ating trabaho kasi binigay yan ng ating Panginoong Ama sa Langit. Dalhin daw natin kay Lord Jesus Christ at pupunuin niya ng napaka-vibrant, siglang-sigla na kagalakan. Mula sa ating mga problema ay magagalak tayo dahil kasama natin si Kristo, Diyos ng lahat, at the Alpha and Omega, the first and last, the beginning and end, the blessed and only ruler, our true vine, our Redeemer, our great friend na hindi nagbabago, na matatag na kaibigan. Kaya nga sabi niya, now is the time to rejoice in my presence. Napakagandang deklarasyon or mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Ito na po ang episode 33, September 12. Tanggapin mo ang aking kapayapaan. Nasa John 14 verse 27, Isaiah 30 verse 15 at 2 Corinthians 10 verse 4. Ito na po ang John 10 or John 14 verse 27. John 14 verse 27.
peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Napakagandang mensahe ni Lord Jesus Christ. Diyan po sa sentro ang ating mga binabasa na scriptures for today. Yan po ang pinagbasihan ni Sarah Young, Enjoying Peace in His Presence, Jesus Calling. Sarah Young, 365 days pong meditation at reflection na mensahe ni Lord Jesus Christ sa ating lahat. Sumunod po, nasa Isaiah chapter 30 verse 15. It says, For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved. In quietness and confidence shall be your strength. But you would not. But you would not. Nasa 2 Corinthians 10 verse 4. It says, For the weapons of our warfare are not carnal. Carnal ay mahalay. Are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Yan po ang 3 scriptures for the day, episode 33. Tanggapin mo ang aking kapayapaan. Receive my peace. Ito ang unang mensahe ni Lord Jesus Christ. Tanggapin daw natin ang kanyang kapayapaan. It is my continual gift to you. The best way to receive this gift is to sit quietly in my presence, trusting me in every area of your life. Quietness and trust accomplish far more than you can imagine. Not only in you, but also on earth and in heaven. When you trust me in given area, you release that problem or person into my care. Spending time alone with me can be a difficult discipline because it goes against the addiction of this age. You may appear to be doing nothing, but actually you are participating in battles going on within spiritual realms. You are waging ang realms ay mga kaharian. You are waging war not with the weapons of the world. Waging ay nakikipagsapalaran. But with heavenly weapons, which have divine power to demolish strongholds, living close to me is your defense against evil. Defense against evil. Ito na po ang ating pagdinilay-nilay, mga kapanalig. Tanggapin mo ang aking kapayapaan. Yan ang maganda nating pagnilay-nilayan, mga kapanalig. Tanggapin natin ang kapayapaang hatid, laging binibigay ng ating Lord Jesus Christ sa atin lahat. Ang ating mundo ay magulo. Outside world, ang mga leader ay nag-aaway, kaya nagkakagera ang bawat bansa. Dahil sabi ng napakagaling na sundalo na nabasa ko sa isang article ng libro, ay kaya nakikipaglaban ang sundalo, kapwa sundalo, ay dahil ang mga leader ay hindi po nagkasundo ang mga leader. So, ipanalangin natin ang ating mga world leaders na kumapit sa Panginoong Hesus, na isuko ang lahat
Meron silang kayang gawin bilang mga leader, pero dapat kinikilala nila ang nag-iisang leader, ultimate leader, which is ang ating Father God in heaven. Na God is in control. Kaya nga lagi nating ina-affirm na talagang God is forever in control. So, tanggapin natin talaga ang binibigay na kapayapaan galing sa ating Panginoong Hesus. Kailangan natin i-receive talaga natin, mga kapanalig, ang napakagandang at walang humpay, walang patid na kapayapaan na dulot ng pakikipagniig kay Lord Jesus Christ, dulot ng pakikipag-collaborate sa ating Panginoong Hesus, at pagsamba sa Kanya. Kapag tayo sumasamba sa Kanya, tinataas natin ang kamay, ay itinataas din tayo ng Diyos, kasi nananahan ng Diyos sa atin lahat. Itong pagtanggap natin ng kapayapaan, wika ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, ay ito ay tuloy-tuloy na magandang regalo, walang katumbas na regalo sa atin lahat. At the best, ano po ang ano pang salita ang best, pinaka great na pamamaraan para tanggapin ang regalong ito ay umupo quietly, to sit quietly sa presensya ng Panginoon. Umupo na tayo ay hindi na naliligalig, na hindi na tayo nababagabag ng anumang bumabagabag sa atin, na tayo rin ang lumikha niyan. Madalas tayo ang lumalatigo sa ating sarili, mga kapanalig. Sinabi na yan ng mga psychologists sa preaching ni Father J.D. Saldivar ng TV Maria. Hinahanyayan ko po kayo na kung gusto nyo lumagong spiritual at tayo ay Pilipino, Tagalog na nagpapaliwanag araw-araw ang TV Maria. Tinatalakay ang first reading, second reading, Psalms at yung Ebanghelyo ng araw na yan, at tatapusin sa napakagandang preaching ng pare na na-assign ngayon ang September 12 ay si Father Jake Arada, Father Carmelo Jake Arada, na napakaganda ng kanyang mensahe. And then first things first, yung kung gusto mo ng malibang, tumawa, maging masaya, testimony ng TV Maria ni Father Hans at saka si Father Roy. Madalas ko pong binabanggit ito dahil sa papanood ko, tayong mga Katoliko, kasi mga kapanalig ay nakaasa lang tayo sa sermon ng pare. Dapat tayo rin ay sumasaliksik. Dapat open tayo sa mga small master natin, mga kaparian, mga pastor, at ang mga preaching ni Pastor Ed Lapis ay napakaganda, nanunuot, mga kapanalig. At tignan natin ang mga magiging bunga pag tayo nakinig ng mga social media platforms ng TV Maria at nila Pastor Ed Lapis. At ang pagtitiwala sa akin na dugtong ni Lord Jesus Christ sa lahat ng bahagi ng iyong buhay, ay yan ang matindi mong magagawa, yan ang matindi mong parte. Ang pagiging quiet, dahil ang pagiging tahimik tulad sa gabi, tahimik po ang gabi, ay talagang maraming nangyayaring kapayapaan. Di po ba? And then ang pagtitiwala natin sa Kanya ay magbibigay daan para makagawa tayo ng mga dapat nating gawin at hindi na natin mai-imagine, hindi natin susukat akalain na
kaya pala natin gawin yung bagay na yun dahil nga sa pagtitiwala at pagpapaubaya kay Lord Jesus Christ na siya ang maghari sa trono ng ating buhay. Hindi lang ikaw, kapatid, sabi ni Lord Jesus Christ dito sa mundo at sa langit. Yan. At kung tuloy-tuloy mo pa akong pagtitiwalaan, sabi pa niya, in given area ng iyong buhay ay maibabahagi mo sa akin ang problemang yan, or sa problema mo sa tao na yan, into sa aking care, into sa aking kamay, anak, sabi ni Lord Jesus Christ. Kaya nga, ang pagpili na piliin makipagniig sa akin ay napaka halagang oras yan sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo. Pwedeng maging mahirap dahil pwedeng maging mahirap na disiplina kasi nga ang ating mundong ginagaluan ay punong-puno ng addiction. Opo, addiction sa social media, sa cellphone, sa iba pang mga games, at iba pang mga makamundong addiction. Mga pagbili dito, pagbili doon, pagchichismis, mga addiction po yan. Mayroon akong alam na addiction na kinaliligayan ng Panginoon. Ito ay paglilingkod ng todo-todo sa Panginoon. Kung yan po ang ating addiction at pagtuklas pa ng mga pinagagawa sa atin ng Lord Jesus Christ at ginagawa natin ng best, napakagandang addiction po yan. Di po ba? Maraming salamat po. And then, parang wala ka daw ginagawa pagka yan ay sumusunod ka sa Panginoon, na ikaw ay nagtitiwala ng todo, pero ang totoo ay nakikipagtalastasan ka sa akin na sa mga laban ng spiritual realms, na mga kaharian ng kadiliman. Nakikipaglaban ka, kasama ako sa mga kaharian ng kadiliman. At ikaw ay nakikipag sapalaran kung pinipili mong mamuhay sa makamundong pamamaraan. Pero kung pipiliin mong kasama ako, pipiliin mong makipagniig ka sa aking presensya, ang magkakaroon ka ng kalangitang sandata, dahil ito ang pinaka-divine power, pinaka-sagrado, pinaka-makapangyarihang kapangyarihan na magdidemolish, na magpapatalsik sa mga strongholds, sa mga tanggulan ng kasamaan. Kaya, living close to me is a sure depensa against evil. Ulitin po natin na ang pakikipagniig lagi kay Lord Jesus Christ ay lalapit sa atin para depensahan ni Lord Jesus Christ ang tayo against evil, against kay Diablo. Dahil si Diablo, nagpunta lamang siya, hindi tayo para tulungan, kundi para sirain at patayin. Kaya episode 33, September 12, tanggapin mo ang aking kapayapaan. That's it, mga kapanalig, ang episode 33. Salamat po sa ating Panginoon. Natapos po natin ng matiwasay ang episode 33. At tanggapin lagi natin ang kapayapaan na galing sa Diyos. Dahil God is forever in control, and we should measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned
Remain for success. Yung magandang nilagay ni Kuya Koromi a few days ago sa comment niya about Zig Ziglar. Help people that you can help. A lot of people. Those people that you help. Ito, pinapaliwanag ko na po yung quote. They will turn around and give you what you want. So, pagka tinulungan mo daw ang mga tao na ibigay mo ang napaka-the best na serbisyo mo, ano man ang kailangan ng tao, nasolve mo ang kanilang problema, sila naman ang tutulong sa iyo para ibigay ang gusto mo. Napakagandang Zig Ziglar na quote. Pwede natin i-google lahat ang Zig Ziglar quotes at ibahagi po natin because the best way to learn is to teach. Maraming salamat po mga kapanalig. God bless. Papuri sa Panginoon. Bye-bye now.